Pinagtabuyan sa gitna ng ungos, dinalas ng sariling biyenan, at tinalikuran ng lalaking pinangakuan siya ng kailanman. Habang humahalakhak ang mga Monteverde sa gitna ng karangyaan, isang Mireya Alonso ang naglalakad sa ulan. Duguan ang puso, pero buo ang paninindigan. Itatayo ko ang sarili kong kaharian mula sa mga luhang ito. Makakaya kaya ng isang inang walang sandata, kundi katotohanan na pabagsakin ang pinakamakapangyarihang angkan sa Maynila? O tuluyan siyang lalamunin ng dilim ng nakaraan? Huwag ka nang mag-alinlangan, Caleb. Pirmahan mo na ang mga dokumentong iyan. Isang malaking pagkakamali ang pagsasama ninyo, at mas lalong pagkakamali ang batang dinadala niya. Look at her. She is just a commoner. Kahit balutin mo pa ng ginto ang isang Mireya Alonso, bakas pa rin sa balat niya ang dumi ng pinanggalingan niya. Nakikita mo ba ang mga kamay niya? Magaspang pa sa liha. Nakakahiya siyang iharap sa mga business partners natin. Tumayo ako ng tuwid sa likod ng bahagyang nakabukas na pintuan ng library. Ang mga salitang binitawan ni Doña Patricia ay tila mga palasong may lason na bumaon ng malalim sa aking dibdib. Ngunit hindi ang kanyang boses ang pinakahihintay ko. Hinihintay ko ang boses ng lalaking pinangakuan kong mamahalin hanggang sa huling hininga ko. Hinihintay ko ang pagtatanggol ni Caleb. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang tray na may mainit na tsaa at ang paborito niyang kakanin na ako mismo ang nagluto kahit pa kanina pa ako nakikipaglaban sa matinding pagduduwal dahil sa aking pagbubuntis. Maingat kong hinawakan ang tray. Pilit na hindi pinanginginig ang aking mga daliri. Ang bawat butil ng pawis na pumatak sa aking noo habang nagluluto sa mainit na kusina ay alay ko para sa kanya, para maiparamdam na sa kabila ng lahat ng tensyon sa bahay na ito, ako ang kanyang kanlungan. I know, Mom. Ang malamig at walang emosyong sagot ni Caleb. I'm tired of this drama. Ibibigay ko ang mga papeles sa kanya mamaya. Siguraduhin mo lang na hindi na siya manggugulo kapag natanggap na niya ang settlement. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang tray na hawak ko ay unti-unting naging napakabigat. Tila pasan ko ang buong sandaigdigan. Ramdam ko ang pag-init ng aking mga mata, ngunit walang luha ang pumatak. Ang aking lalamunan ay nanikip. Tuyot na tuyot. At ang bawat tibok ng aking puso ay naging isang matinding hapdi na kumakalat sa buong katawan ko. Dahan-dahang lumuwag ang kapit ng aking mga daliri. Ang tray ay dumulas mula sa aking mga kamay at lumapag sa makapal na alpombra nang walang ingay. Ngunit sa loob ng aking pandinig, ang bawat piraso ng porselana ay tila nagkadurog-durog na may tunog na mas masakit pa sa anumang pagsabog. Ang mainit na tsaa ay dahan-dahang kumalat sa sahig, parang ang mga pangarap ko na unti-unting nalulunod sa kawalan. Tumingin ako sa aking sariling mga kamay. Ang mga kamay na sinasabi nilang magaspang. Ang mga kamay na ito ang nag-alaga sa kanya nang siya ay may sakit. Ang mga kamay na ito ang naglaban ng kanyang mga damit para makatipid kami noong nagsisimula pa lang kami. At ang mga kamay na ito ang humahaplos sa aking tiyan tuwing gabi habang kinakausap ang aming mga anak. Ngayon, ang mga kamay ring ito ang tila wala ng silbi. Itinakwil at itinapon na parang basahan. Humakbang ako paurong, palayo sa pintuang yon na naging saksi sa pagtataksil ng kaisa-isang taong pinagkatiwalaan ko. Ang bawat hakbang ko ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang dilim sa hallway ng mansyong ito ay tila naging isang dambuhalang halimaw na handa akong lalamunin. Sa loob ng aking sinapupunan, naramdaman ko ang isang bahagyang pitik. Isang paalala na hindi lang ako ang nasasaktan. May dalawang buhay na nakadepende sa akin, mga inosenteng nilalang na wala pang kamuwang-muwang na ang sarili nilang ama ay itinuturing silang isang pagkakamali. Napahawak ako sa dingding para hindi matumba. Ang aking paningin
ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding panghihina ng aking espiritu. Ang hangin sa paligid ko ay tila naubos. Iniwan akong humihingal sa gitna ng karangyaan na kailanman ay hindi naging akin. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang katanungan ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Mas masakit pa sa sampal, mas malalim pa sa hiwa ng patalim. Ganito na lang ba? Pagkatapos ng 7 taon ng pag-aalay ng aking buhay, ng aking dangal, at ng aking buong pagkatao. Ang halaga ko ba sa kanya ay kasing mura lang ng isang piraso ng papel na may lagda? At ang mga anak ko, sapat na ba ang pera para bayaran ang pagkawala ng kanilang ama bago pa man sila sumilay sa mundo? Mama, bakit po laging malayo ang mga bituin? Parang si Daddy, di ba? Sabi niyo po, binabantayan niya tayo mula sa malayo. Pero bakit parang hindi ko po siya nararamdaman? Ang boses ni Luna, ang aking munting anghel, ay tila isang malambot na haplos na may kasamang talim. 7 taon na ang lumipas, ngunit ang bawat tanong tungkol sa kanilang ama ay tila isang bagong sugat na bumubukas sa aking puso. Narito kami sa isang maliit na dampa sa baybayin ng Cebu, kung saan ang amoy ng tuyong isda at ang alat ng dagat ang naging pamilyar naming tahanan. Malayo sa marangyang mansyon sa Makati, malayo sa mga taong tumuring sa akin na parang dumi sa kanilang mga paa. Luna anak, matulog na kayo ni Elio. Ang mga bituin ay sapat na para gabayan tayo sa dilim. Bulong ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Pinanood ko ang pagpikit ng kanilang mga mata. Ang dalawang mukhang kailanman ay hindi nakilala ng pamilya Monteverde. Ang kambal ko ang aking lakas. Ang dahilan kung bakit kahit basag ang aking pagkatao, pinilit kong pagtagni-tagniin ang bawat piraso para makabuo ng isang matibay na kuta para sa kanila. Nang masiguro kong mahimbing na ang kanilang tulog, dahan-dahan akong tumayo. Ang sahig na kawayan ay naglalabas ng mahinang tunog sa bawat dahan-dahang hakbang ko, isang himig ng kahirapan na naging musika na ng aming buhay. Binuksan ko ang aking luma at gasgas na laptop sa isang sulok ng aming maliit na silid. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya, ang anyo ng isang hirap na ina ay naglalaho. Dito, sa mundo ng mga numero at digital na bakas, ako ang kilabot na the ghost auditor. Ang mga kamay ko na tinawag nilang magaspang gaya ng liha ay mabilis na sumasayaw sa keyboard. Walang ingay ang bawat pagpindot ko. Tila ba ang bawat letra ay isang lihim na ibinubulong sa kadiliman. 7 taon kong pinag-aralan ang bawat galaw ng Monteverde Logistics. Alam ko ang bawat butas, ang bawat nakatagong transaksyon, at ang bawat barya na ninakaw ni Doña Patricia mula sa mga pondo ng kawanggawa. Isang mensahe ang lumitaw sa aking screen mula sa isang hindi kilalang sender. Isang file na naglalaman ng mga dokumento tungkol sa Project X, ang pinakamalaking operasyon ng paglilinis ng maruming pera ng mga Monteverde. Ang aking puso ay bumilis ang tibok. Narito na ang hinihintay ko, ang katotohanang gigiba sa toring ginto na kinatitirikan ng aking mga kaaway. Ngunit sa gitna ng aking pananabik para sa hustisya, isang biglang pag-alon sa aking sikmura ang nagpabaling sa aking atensyon. Ang pamilyar na pakiramdam ng pagduduwal ay muling bumangon, mas matindi kaysa noong nakaraang linggo. Napahawak ako sa aking tiyan. Ang aking hininga ay naging mababaw at mabilis. Isang alaala ang biglang sumagi sa aking isipan. 3 buwan na ang nakalilipas sa isang gabi ng matinding ulan dito sa Cebu. Biglang lumitaw si Caleb sa aking pintuan. Lasing siya, wasak, at puno ng pagsisisi. Sa gabing iyon, sa kabila ng lahat ng galit ko, muling nalinlang ng puso ang isipan. Akala ko ay may pagbabago. Akala ko ay may pag-asa. Ngunit kinabukasan, nawala siyang parang bula. Iniwan lamang ang pait ng muling pag-iisa. Tumingin ako sa maliit na kalendaryo sa aking tabi.
Huli na ang aking buwan ng dalaw. Ang aking kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng isang maliit na plastik na kagamitan na kanina ko pa itinago sa ilalim ng aking mesa. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, tanging ang tunog ng mga alon sa labas ang naririnig, tila ba nakikiramay sa bawat mabigat kong paghinga. Ang bawat patak ng oras ay tila isang parusa habang hinihintay ko ang resulta. 2 guhit. Napaupo ako sa sahig. Ang lamig ng kawayan ay tila dumidikit sa aking balat. Isang tawa na may halong pait ang kumawala sa aking mga labi. Habang naghahanda ako para pabagsakin sila, may isa pang buhay na nabubuo sa loob ko. Isang buhay na magiging saksi sa muling pakikipagdigma ko sa lalaking minahal ko at sa pamilyang sumira sa akin. Muli, ang tanong ni Luna ay bumalik sa aking pandinig. Tila isang sumbat mula sa langit. Hanggang kailan ko ba itatago ang katotohanan sa kanila? At paano ko tatanggapin na ang huling regalong iniwan ni Caleb sa akin ay hindi pag-ibig, kundi isa na namang panibagong dahilan para mas lalo siyang kamuhian habang minamahal ko ang batang nasa sinapupunan ko. Huwag kang mag-alala, Ma'am. Tatapusin ko lang ang audit dito sa Cebu at babalik na rin ako agad. Napakainit, panapakaingay sa lugar na ito. Hindi ko alam kung paano nakakatagal ang mga tao rito. It is so suffocating. Ang boses na yon, ang boses na 7 taon kong sinubukang ibaon sa limot, ay muling gumising sa mga multo ng aking nakaraan. Nakatayo ako sa likod ng counter ng isang maliit na karinderya. Suot ang isang malapad na sombrero at face mask na tila ba ito ang aking baluti laban sa mundong muling nagtatangkang sumira sa akin. Mula sa ilalim ng aking sombrero, pinanood ko si Caleb. Nakasuot siya ng mamahaling polo shirt na puti, tila isang mantsa ng karangyaan, sa gitna ng usok ng mga sasakyan at amoy ng pritong bawang. Hawak niya ang kanyang cellphone, ang muka ay bakas ng pagkabagot habang nakikinig sa utos ni Doña Patricia. Nanatili siyang sunod-sunuran, isang matalinong lalaki na naging bilanggo ng utang na loob sa isang inang walang puso. Yes, I will double-check the logistics report. I won't fail you, Mom. Sige na, I have to find a place to eat. I'm starving. Pagtatapos niya sa usapan bago ibulsa ang telepono, humakbang siya papalapit sa aking pwesto. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang tambol na nagpapakaba sa aking dibdib. Ang amoy ng kanyang paboritong pabango, isang mamahaling timpla ng sandalwood at tagumpay, ay humalo sa hangin. Sapat na para bumaliktad ang aking sikmura, hindi dahil sa dumi ng paligid, kundi dahil sa dumi ng alaala na dala niya. Miss, isang order ng tinola at kanin, yung mabilis lang, sabi niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Para sa kanya, isa lamang akong anino, isang bahagi ng dekorasyon ng mundong itinuturing niyang mababa. Habang isinasalin ko ang mainit na sabaw sa mangkok, naramdaman ko ang biglang pagdidilim ng aking paningin. Ang init ng hapon at ang matinding morning sickness ay nagsanib puwersa para pahinain ang aking mga tuhod. Bahagyang gumaralgal ang aking paghinga. Ang mangkok na hawak ko ay nagsimulang gumiwang. Miss, okay ka lang? Bago pa ako tuluyang bumagsak sa semento, naramdaman ko ang isang matigas at pamilyar na bisig na sumalo sa akin. Ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na dati ay naging kanlungan ko, bago naging instrumento ng aking pagkakaalis, ay muling nakahawak sa aking balikat. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Naramdaman ko ang isang malakas na pintig sa loob ng aking sinapupunan. Isang kakaibang galaw na tila ba ang sanggol sa loob ko ay kinikilala ang presensya ng lalaking ito. Isang haplos na puno ng pait at miron, dahil ang taong sumasalo sa akin ngayon ay ang siya ring taong hinayaang mamatay ang aking dangal 7 taon na ang nakalilipas. I'm fine. Napagod lang. Pilit kong pag-iwas habang mabilis na kumalas sa kanyang pagkakahawak. Inayos ko ang aking mask. Takot na baka makita niya ang mga mata
ng babaeng minsan niyang sinabihan na walang silbi. "You look familiar," usisa niya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusubukang basahin ang aking muka sa likod ng maskara. "Have we met before?" Hindi ako nakasagot. Ang aking dila ay tila naging bato. Ngunit bago pa siya muling makapagsalita, isang maliit na boses ang bumasag sa tensyon ng paligid. "Mama, Mama, nasaan po yung baon ko para sa school?" "Mireya?" Tawag niya. Ang boses ay puno ng pait, pag-asa at matinding gulat. "Mireya, ikaw ba yan?" Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakakubli sa loob ng madilim na kusina. Ang aking likod ay nakasandal sa dingding habang ang aking mga kamay ay nakatakip sa aking bibig upang pigilin ang anumang hikbi na gustong kumawala. Ramdam ko ang bawat kabog ng aking puso. Mabilis, marahas, at tila gustong tumalon palabas ng aking dibdib. Sa labas, narinig ko ang mabibigat niyang hakbang papalapit sa pinto ng kusina. Ang bawat yabag ay tila isang hatol ng kamatayan sa aking katahimikan. Ngunit bago pa niya mahawakan ang seradura, tumunog ang kanyang cellphone. Isang malakas at mapang-utos na ringtone na alam kong kay Doña Patricia lamang nagmumula. Napatigil siya. Naririnig ko ang kanyang malalim na paghinga sa kabilang panig ng manipis na pader. "Yes, Mom. No, I'm just finished eating. I'll be there in 10 minutes. Ang sagot niya. Ang boses ay muling bumalik sa pagiging malamig at sunod-sunuran. Narinig ko ang pag-atras ng kanyang mga hakbang. Kasunod nito ay ang tunog ng pagsasara ng pinto ng kanyang mamahaling sasakyan at ang unti-unting paglayo ng makina nito sa kalsada. Doon lamang ako ng hina at tuluyang napaupo sa sahig. "Mama, bakit po kayo umiiyak?" Lumapit si Elio sa akin. Ang kanyang maliliit na kamay ay humawak sa aking pisngi. Ang kanyang mga mata, ang mga matang kasing talas ng kay Caleb, ay puno ng pag-aalala. Sa likod niya, lumabas din si Luna. Yakap-yakap ang kanyang lumang manika. "Wala lang ito, anak. Napuwing lang si Mama sa usok." Pilit kong ngawangiti habang pinupunasan ang aking mga luha. Niyakap ko silang dalawa ng mahigpit. "Makinig kayo sa akin. Mula ngayon, huwag na huwag kayong lalabas kapag may ibang tao sa labas. Lalo na kapag hindi nyo kilala. Maliwanag ba?" "Opo, Mama," sabay nilang sagot, kahit pabakas ang kalituhan sa kanilang mga mukha. Tumingin ako sa labas, sa direksyong tinahak ng sasakyan ni Caleb. Ang takot na naramdaman ko kanina ay uwenta-unting napalitan ng isang mainit at naglalagablab na determinasyon. Hindi na ako ang Mireya na pwedeng itapon at apak-apakan. Hindi na ako ang babaeng iiyak lang sa isang sulok habang pinapanood ang pagguho ng kanyang mundo. Kinuha ko ang aking laptop at muling hinarap ang mga dokumento ng Monteverde Logistics. Kung akala ni Caleb at ng kanyang ina na tapos na ang lahat 7 taon na ang nakalilipas, nagkakamali sila. Ngayong alam na niyang buhay ako, gagamitin ko ang pagkakataong ito para ipakita sa kanila ang tunay na halaga ng papel na may lagda na itinuring nilang basura. Dahan-dahan kong hinaplos ang aking tiyan. Isang bagong buhay, isang bagong laban. Humanda kayo. Bulong ko sa hangin. Dahil ang susunod na pagkikita natin, Caleb, hindi na ako ang babaeng humihingi ng tsaa. Ako na ang magsasabi kung kailan at paano guguho ang imperyong itinayo nyo sa mga luha ko. Hindi na ako ang babaeng tinitingnan nyo lang sa baba. Ngayon, ako na ang magdidikta kung hanggang saan ang itataas ng inyong mga paa. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakaharap sa akin ay tila isang estranghero. Ang aking buhok na dati ay laging nakapusod ng mabilis at magulo ay maayos na ngayong nakalaylay. Bawat hibla ay tila selyado ng kapangyarihan. Ang aking suot ay isang itim na business suit na bawat tahi ay sumisigaw ng awtoridad.
Wala na ang amoy ng usok at bawang. Ang pumalit ay ang bango ng tagumpay. Isang matapang na amoy na tila nagsasabing hindi ako matitinag. Ito ang aking maskara. Ang maskara ng isang matagumpay na audit expert na kinatatakutan ng mga korporasyon sa Asya. Sa ilalim ng maskarang ito, nananatili ang sugat ng nakaraan, ngunit hindi na ako papayag na ang mga sugat na yon ang magtakda ng aking kinabukasan. Binuksan ko ang aking drawer at kinuha ang isang lipstick na kasing pula ng dugo. Habang inilalapat ko ito sa aking mga labi, napatingin ako sa aking braso. Naroon pa rin ang isang maliit na peklat mula sa mainit na tubig na sadyang itapon sa akin ni Doña Patricia noong unang taon ko sa mansyon. Noong panahong iyon, humingi ako ng paumanhin kahit ako ang biktima. Ngayon, ang bawat haplos ng pulang lipstick sa aking labi ay tila isang sumpa na hindi na muling mangyayari ang ganoong paghamak. Mama, ang ganda niyo po. Parang Reyna. Bulong ni Luna habang nakasilip sa pintuan ng aming suite sa Makati. Dinala ko sila rito. Hindi na kami nakatira sa dampa sa Cebu. Ngayon, ang tinatapakan namin ay ang malalambot na carpet ng isang high-end hotel. Ngunit kahit sa gitna ng karangyaan, tinuruan ko sila. Luna, Elio, makinig kayo kay Mama. Hindi ang kwarto o ang damit ang nagbibigay sa inyo ng halaga. Ang halaga nyo ay nasa loob nyo. Huwag na huwag kayong titingala sa kahit na sino para lang makaramdam ng respeto. Lagi ninyong tatandaan na kayo ay anak ng isang babaeng hinarap ang bagyo ng mag-isa. Opo, Mama, sagot ni Elio. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tila naiintindihan ng bigat ng bawat salita ko. Hinarap ko ang mga dokumento sa aking lamesa. Sa loob ng ilang buwan, bilang head auditor ng korporasyong nagnanais bumili sa mga shares ng Monteverde, nahanap ko ang lahat. Ang bawat sentimong ninakaw ni Patricia sa mga charity foundations ay nakatala rito. Ang bawat ilegal na transaksyon sa mga dummy companies ay may resibo sa akin. Ngunit may isang bagay na gumugulo sa aking isipan. Sa lahat ng aking pagsusuri, ang pangalan ni Caleb ay nananatiling malinis. Sa kabila ng kanyang pagiging CEO, tila ba sadyang itinago sa kanya ang mga duming ito o sadyang pinili niyang magbulag-bulagan? Bakit? Mahal ba siya ni Patricia o ginagawa lang siyang panangga? Ang malalim kong pag-iisip ay naputol nang may kumatok sa pinto. Isang staff ng hotel ang pumasok. May dalang isang sobrang puti na may tatak na ginto. Napakabigat ng papel, napakayaman ng disenyo. Dahan-dahan ko itong binuksan. Ang bawat salitang nakasulat sa loob ay tila isang sampal ng katotohanan. Isang kasal sa Peninsula Manila. Caleb Monteverde at Victoria San Jose, ang anak ng isang makapangyarihang senador. Ang petsa ay sa susunod na linggo. Naramdaman ko ang isang matinding kurot sa aking puso. Ngunit mabilis ko itong pinalis. Hindi ito ang oras para sa damdamin. Ito ang oras para sa katarungan. Ang aking kamay ay mahigpit na humawak sa gilid ng imbitasyon. Sapat na para bahagyang mayupi ang gintong disenyo nito. Ganito pala ang plano nyo. Gagamitin ang kasal na ito para pagtakpan ang mga butas sa inyong kumpanya. Gagamitin ang kapangyarihan ng isang senador para hindi kayo matabla ng batas. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Tumingin ako sa salamin, sa babaeng Reyna na ngayon sa sarili niyang buhay. Akala niyo ay tapos na ang lahat dahil may bago na siyang asawa. Bulong ko sa hangin, pero hindi niyo alam, ang pinakainaabangan kong bisita sa kasal na yan ay hindi ang bride o ang groom, kundi ang katotohanan na dala-dala ko. Habang pinapanood ko ang paglubog ng araw sa labas ng bintana ng hotel, ramdam ko ang bawat tibok ng aking puso. Hindi na ito tibok ng takot. Ito ay tibok ng isang paparating na giyera. Pirmahan mo na ang lahat ng dapat pirmahan, Caleb. Dahil sa araw ng iyong kasal, sisiguraduhin kong ang tanging settlement na matatanggap mo ay ang pagkawala
ng lahat ng bagay na itinuring mong mas mahalaga kaysa sa amin. Isang imbitasyon sa impyerno na binalot sa gintong papel. Nakakatawang isipin na ang kamatayan ng aking dangal noon ay tila gagawing isang marangyang selebrasyon ngayon. Hawak ko ang imbitasyon ng kasal ni Caleb at Victoria habang nakatanaw sa malawak na syudad ng Makati mula sa bintana ng aking hotel. Ang bawat letra ng kanilang pangalan na nakaukit sa ginto ay tila mga tinik na pilit bumabaon sa aking balat. Naalala ko ang gabi ng aking pag-alis, ang lamig ng semento, ang hapdi ng sugat sa aking puso, at ang kawalan ng katiyakan kung sisikatan pa ba ako ng araw. Ngayon, ang araw na yon ay narito na, nagliliyab sa galit at determinasyon. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi. Sa gitna ng lahat ng karangyaang nakapaligid sa akin ngayon, ramdam ko pa rin ang bigat ng nakaraan. Ang aking kamay ay kusang humaplos sa aking tiyan na unti-unti nang bumubukol. Huwag kang mag-alala. Maliit na anghel. Bulong ko. Hindi ka lalaki sa anino ng kasinungalingan. Bago ang takdang araw, kailangan kong makasiguro sa huling piraso ng puzzle. Isang lumang simbahan sa Quiapo ang aking pinuntahan, malayo sa kinang ng mga matataas na gusali. Doon, sa ilalim ng mga kupas na imahe ng mga santo, naghihintay si Father Ignacio. Siya ang paring kumalinga sa akin noong ako ay duguan at walang matuluyan sa Cebu, ang saksi sa unang yak ni na Elio at Luna. Mireya, anak, bungad ni Father Ignacio nang makita ako. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Masyadong mapanganib ang landas na tinatahak mo. Ang pamilya Monteverde ay tila isang malalim na balon. Kapag nahulog ka, mahirap nang makaahon. Father, hindi na ako ang Mireya na nahulog noon. Diretsong sagot ko, habang humahalik sa kanyang kamay bilang paggalang. Ako na ang magsisilbing salamin na magpapakita sa kanila ng sarili nilang dumi. Sabihin niyo po sa akin, ano ang totoo sa likod ng pagkatao ni Caleb? Nagpakawala ng isang mabigat na hininga ang pari. Kinuha niya ang isang lumang dokumento mula sa loob ng kanyang sutana. Ang papel ay nanilaw na sa panahon. Tila ba nagdadala ng bigat ng maraming taon ng lihim. 7 taon ko itong itinago, Mireya. Noong gabing pinalayas ka ni Doña Patricia, hindi lang ikaw ang biktima niya. Si Caleb, siya ay isang kasangkapan lamang. Hindi siya tunay na Monteverde. Tila tumigil ang pintig ng aking puso. Anong ibig ninyong sabihin? Ang tunay na tagapagmana ng mga Monteverde ay namatay sa sinapupunan pa lamang ng tunay na asawa ng yumaong Don Arturo. Dahil sa takot na mawala ang kapangyarihan at yaman, kinuha ni Patricia ang isang sanggol mula sa isang mahirap na pamilya sa probinsya at ipinalit ito. Si Caleb ay anak ng isang babaeng namatay sa hirap dahil sa kapabayaan ng kumpanya ng mga Monteverde. Ginamit siya ni Patricia para mapanatili ang kanyang posisyon sa pamilya. Nanginig ang aking mga daliri habang binabasa ang nakasulat sa dokumento. Ang bawat salita ay tila isang mitya na handang sumunog sa buong imperyo ni Patricia. Heto ang lalaking minahal ko, ang lalaking naging dahilan ng aking pagdurusa na binuo pala sa isang malaking kasinungalingan. Kaya pala ganoon na lamang ang kontrol ni Patricia sa kanya. Ginagamit niya ang utang na loob bilang kadena. May isa pa, Mireya. Pagpapatuloy ni Father Ignacio. Ang ina ni Caleb, siya ay dating manggagawa sa pabrika nila na tinanggalan ng benepisyo ng magkasakit. Namatay siya habang hawak ang isang liham na humihingi ng tulong kay Patricia. Ngunit ang liham na yon ay binaliwala at itinapon. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang sakit na naramdaman ko para kay Caleb ay biglang humalo sa aking galit. Ang lalaking akala ko ay makapangyarihan ay isa rin palang biktima ng halimaw na nagpalayas sa akin. Ngunit hindi ito sapat para patawarin ang kanyang pananahimik.
Salamat, Father, sabi ko, habang maingat na itinago ang dokumento sa aking bag. Ngayon, hindi lang hustisya para sa akin ang kukunin ko. Kukunin ko rin ang katotohanang ninakaw nila sa ama ng aking mga anak. Lumabas ako ng simbahan habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa kalsada. Ang bawat patak ay tila naglilinis sa aking mga pag-aalinlangan. Tumingin ako sa langit. Ang dilim ay tila hindi na nakakatakot. Isang linggo na lang at ang lahat ng dumi na itinago sa ilalim ng mga gintong carpet ng mga Monteverde ay lalabas. Patricia, akala mo ay nakuha mo na ang lahat sa pamamagitan ng panlilinlang. Pero nakalimutan mo ang isang bagay. Ang isang inang walang kinatatakutan ay mas mapanganib kaysa sa anumang sandata. Pabalik sa hotel, nadaanan ko ang isang shop ng mga mamahaling gown. Huminto ako at tumingin sa isang puting damit na nakadisplay. Hindi ito pangkasal. Ito ay isang damit na sumisimbolo sa aking muling pagsilang. Mama, bakit po kayo nakangiti? Tanong ni Elio nang makabalik ako sa suite. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang amoy ng kanyang buhok ay nagbibigay sa akin ng lakas. Dahil malapit na tayong makauwi sa totoo nating tahanan, anak. At sa pagkakataong ito, wala nang magpapalayas sa atin. Habang natutulog ang mga bata, sinimulan kong ihanda ang aking huling ulat bilang auditor. Ang bawat numero ay tila mga sundalong handang sumugod. Ngunit sa likod ng aking isipan, isang tanong ang nananatili. Ano ang gagawin ni Caleb kapag nalaman niyang ang taong tinatawag niyang ina ang pumatay sa kanyang tunay na magulang? Muling tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number. Mireya, alam kong narito ka sa Maynila. Please, huwag kang pumunta sa kasal. Mapapahamak ka lang. Ang boses ni Caleb, garalgal, takot, at puno ng pagsusumamo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi bago ko pinatay ang tawag ng walang salita. Huli na ang lahat para sa babala, Caleb. Dahil ang impyernong kinatatakutan mo, ako mismo ang magbubukas ng pintuan nito sa araw ng iyong kasal. Ang pinakamahal na tela sa mundo ay hindi sapat para itago ang baho ng inyong mga lihim. Ngayong gabi, ang inyong marangyang selebrasyon ay magsisilbing entablado ng inyong sariling pagbagsak. Nakatayo ako sa harap ng dambuhalang pinto ng Rigodon Ballroom sa Peninsula Manila. Ang halimuyak ng libu-libong sariwang liryo at ang kinang ng mga dambuhalang kristal na chandelier ay tila isang paraiso na pilit ipinapakita sa mundo ang yaman ng mga Monteverde. Ang bawat pagtama ng mga kubyertos na ginto sa porselana ay lumilikha ng isang marangyang tunog na sumasabay sa banayad na tugtog ng mga biolin. Ito ang langit na pilit nilang ipinagkait sa akin. Isang mundong binuo sa itaas ng mga bangkay ng pangarap ng mga taong tulad ko. Huminga ako ng malalim. Inayos ko ang aking suot na puting silk gown na hapit sa aking katawan, sadyang ipinapakita ang umbok ng aking sinapupunan. Hindi ito simbolo ng kahihiyan. Ito ang aking baluti. Ang bawat hakbang ko sa malambot na carpet ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga alaala ng gabi ng aking pag-alis, noong ang tanging hawak ko ay ang aking tiyan at ang pait ng ulan. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Tila huminto ang pagdaloy ng oras. Ang masayang tawanan ng mga alta sosyedad ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang lahat ng mata ay lumingon sa aking direksyon. Hindi nila nakita ang isang pulubi o isang babaeng humihingi ng awa. Ang nakita nila ay isang reyna, matikas, makapangyarihan, at may dalang bagyong hindi nila inaasahan. Mireya? Ang boses ni Patricia ay pumiyok sa gitna ng katahimikan. Nakatayo siya sa tabi ng altar, suot ang isang mamahaling terno na tila baluti ng kanyang kasamaan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng panghahamak,
ay ngayon ay nanlalaki sa takot at gulat. Security! Why is this woman here? Palabasin niyo ang hampas lupang iyan. Hindi ako natinag. Patuloy ako sa paglakad sa gitna ng aisle. Ang tunog ng aking sapatos sa sahig ay tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kanilang kapangyarihan. Nakita ko si Caleb. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang maputlang bride. Ang kanyang mukha ay tila nakakita ng isang multo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. At ang kanyang paningin ay nakapako sa aking sinapupunan. Doña Patricia, huwag ka namang masyadong mainit. Malumanay ngunit selyadong boses ko ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Hindi ako narito bilang isang hampas lupa. Narito ako bilang kinatawan ng international audit firm na humahawak sa mga utang ng Monteverde Logistics at bilang isang ina na narito para ipakilala ang mga tunay na tagapagmana na 7 taon mong pinagtangkaang burahin sa mundo. Itinaas ko ang aking kamay. Sa isang senyas, bumukas muli ang pinto at pumasok si Elio at Luna. Suot ang kanilang pinakamagandang damit. Ang mukha ni Elio, na tila isang perpektong kopya ng mukha ni Caleb, ay naging sanhi ng mabilis na bulungan sa buong silid. Ang mga kamera ng mga mamamahayag na naroroon ay nagsimulang kislap ng kislap, tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Patricia. "This is impossible!" Sigaw ni Patricia. Ang kanyang boses ay pununo ko ng desperasyon. "You're a liar! Caleb, don't listen to her!" Lumapit ako kay Caleb hanggang sa maamoy ko muli ang kanyang pabango. Ang amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng ginhawa, pero ngayon ay nagpapaalala lang ng kanyang kahinaan. "Tingnan mo sila, Caleb," bulong ko, sapat na para marinig ng mga nasa malapit. "Tingnan mo ang mga anak mo na itinuring mong pagkakamali. At tingnan mo ang batang ito." Hinawakan ko ang aking tiyan. "Ang huling regalong ibinigay mo bago mo ako muling talikuran." Ang mukha ni Caleb ay nagbago mula sa gulat patungo sa isang matinding hapdi. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig. "Mireya, I didn't know." "You chose not to know, Caleb." Sagot ko ng walang halong emosyon. Hinarap ko ang mga bisita, lalo na ang senador na ama ng bride. "Senador, bago niyo ituloy ang kasal na ito, baka gusto niyong basahin ang ulat na ito. Ang kumpanyang pakakasalan ng inyong anak ay isang guhong gusali na pinatitibay na lang ng mga nakaw na pondo at kasinungalingan." Inabot ko ang isang makapal na folder sa senador. Kasabay nito, lumitaw sa dambuhalang screen sa likod ng altar ang mga litrato ng mga pekeng dokumento at transaksyon ni Patricia, kasama ang recording ng kanyang boses noong gabing pinalayas niya ako. "Anong ibig sabihin nito, Patricia?" Ang dumadagundong na boses ng senador ang bumasag sa huling pag-asa ng mga Monteverde. Ang ballroom na kanina ay puno ng musika ay naging isang arena ng kaguluhan. Ang bride ay nagsimulang humagulgol, ang mga bisita ay nagsimulang mag-alisan, at ang mga security guard na kanina ay susugod sa akin ay napatigil dahil sa pagpasok ng mga lalaking nakabarong, mga tauhan mula sa National Bureau of Investigation. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatili akong nakatayo sa tapat ni Patricia. Ang kanyang muka ay kasing puti na ng kanyang mga liryo. "Ito ang audit ng iyong buhay, Patricia." Bulong ko sa kanyang rining. "At sa pagkakataong ito, wala kang sapat na pera para bayaran ang iyong mga kasalanan." Ngunit sa kabila ng aking tagumpay, naramdaman ko ang isang matinding kurot sa aking puson. Isang kakaibang sakit na nagpalamig sa aking mga kamay. Napahawak ako sa braso ni Caleb para hindi mabuwal. "Mireya, anong nangyayari?" Ang nag-aalalang boses ni Caleb ang huli kong narinig bago ko nakita ang isang mantsa ng dugo na unti-unting kumakalat sa puting tela ng aking gown, gaya ng mantsa ng ulan 7 taon na ang nakalilipas. "Bitawan mo ako. Wala kayong karapatang hawakan ako." "Caleb, anak, gawin mo ang lahat.
Huwag mong hayaang sirain ng basurang yan ang pangalan natin. Pakawalan niyo ako. Ang boses ni Doña Patricia ay tila isang nagngangalit na hayop na nakakulong, matinis at puno ng lason. Kahit pa ang kanyang mga braso ay mahigpit ng hawak ng mga ahente ng NBI sa gitna ng ballroom. Ang kanyang mamahaling terno ay bahagyang nagusot. Ang kanyang buhok ay hindi na maayos. At ang kanyang mukha na dati ay puno ng mapagpanggap na kabanalan ay ngayon ay balot na ng kahiyahiyang pagkakalantad. Sa gitna ng kaguluhang yon, dahan-dahan akong napaluhod sa malamig na carpet. Ang bawat sigaw ni Patricia ay tila iunti-unting lumalayo sa aking pandinig, napapalitan ng isang nakatutulig na ugong. Ramdam ko ang malapot at mainit na likidong dumadaloy sa aking mga binti. Unti-unting nilalamon ang kalinisan ng aking puting gown. Tumingin ako sa paligid. Ang mga gintong palamuti, ang mga naglalakihang chandelier, ang mga taong nakasuot ng pinakamamahaling hiyas. Lahat sila ay tila mga manunood sa isang madugong dula. 7 taon akong nangarap na makabalik dito para bawiin ang aking dangal. Ngayong nagawa ko na, tila ba ang tadhana ay humihingi ng isang napakamahal na kapalit. Mireya, kumapit ka. Huwag kang bibitaw. Ang nagpapanik na boses ni Caleb ang bumasag sa aking pangungulila. Naramdaman ko ang kanyang mga bisig na bumuhat sa akin. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa aking pisngi. Mga luhang 7 taon kong hinintay, ngunit ngayon ay tila wala ng lasa. Ang kanyang amoy, na dati ay simbolo ng aking tahanan, ay ngayon ay amoy na lamang ng pagkakaantala at panghihinayang. Dadalhin kita sa ospital. Magiging maayos ang lahat, pangako. Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Gusto ko siyang itulak. Gusto kong isigaw sa kanya na ang maayos ay matagal nang namatay noong gabing hinayaan niya akong lumakad sa ulan ng mag-isa. Ngunit ang tanging nagawa ko ay ang mahigpit na hawakan ang aking tiyan. Doon, sa loob ng aking sinapupunan, naramdaman ko ang isang matinding paninikip, isang babala mula sa buhay na pilit kumakapit sa akin. Ang mga bata, ang tanging salitang lumabas sa aking nangangatal na mga labi. Ligtas sila, Mireya. Kasama sila ni Father Ignacio. Huwag mo na silang alalahanin. Isipin mo ang sarili mo. Isipin mo ang baby natin. Pagsusumamo ni Caleb habang mabilis niya akong inilalabas ng hotel. Ang baby natin? Isang mapait na ngiti ang dumaan sa aking isipan sa gitna ng sakit. Sa lahat ng sakit na ibinigay niya, ngayon lamang niya kinilala ang karapatan sa buhay na ito. Habang inilalagay niya ako sa loob ng sasakyan, nakita ko mula sa malayo si Patricia na isinasakay sa kotse ng mga pulis. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng may matinding galit. Tila ba isinusumpa niya ako hanggang sa huling sandali ng kanyang kalayaan. Ngunit hindi na ako natatakot sa kanya. Ang tanging kinatatakutan ko ngayon ay ang katahimikan sa loob ng aking tiyan. Nagsimulang umandar ang sasakyan, ang mga ilaw ng Makati ay tila nagiging mga malabong guhit sa aking paningin. Ang bawat pagtalbog ng sasakyan ay tila isang saksak sa aking puson. Ang aking hininga ay naging mababaw, at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon ng paghihirap. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa langit na walang bituin. Naalala ko ang 7 taon ko sa Cebu. Ang bawat pagod, ang bawat gutom, at ang bawat patak ng luha na naging puhunan ko para marating ang gabing ito. Nagawa ko na ang aking misyon. Napabagsak ko na ang reynang pilit sumira sa akin. Pero sa huli, sapat na ba ang tagumpay na ito kung ang kapalit ay ang buhay na hindi pa man nasisilayan ng mundo? Sa gitna ng kadiliman ng sasakyan, isang katanungan ang pilit kumakatok sa aking nahihimlay na diwa. Pagkatapos ng lahat ng bagyong sinuong ko para sa hustisya, dito na ba matatapos ang aking kwento?
Sa loob ng isang sasakyang minamaneho ng lalaking sumira sa akin, habang ang aking dugo ay unti-unting nauubos kasabay ng aking pag-asa. Gumising ka na, Mireya. Hiling ko lang ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon lang para punan ang lahat ng pagkukulang ko. Kahit isumpa mo ako, kahit hinding-hindi mo na ako patawarin, huwag ka lang bumitaw. Naririnig ko ang boses ni Caleb, tila isang malayong alingawngaw sa gitna ng isang madilim at malamig na lagusan. Gusto kong imulat ang aking mga mata, pero tila may mga dambuhalang pabigat na nakapatong sa aking mga pilik mata. Ang amoy ng alkohol at gamot ay nanunuot sa aking ilong, isang paalala na ang marangyang ballroom ng peninsula ay napalitan na ng maputing pader ng ospital. Naramdaman ko ang kanyang kamay, mainit, nanginginig, at mahigpit na nakahawak sa aking palad. Ang palad na dati ay tinawag nilang magaspang gaya ng liha. Ngayon, ang mga kamay ring iyon ang pilit niyang pinupuno ng mga halik at luha. Napakasakit isipin na kailangan pa tayong dumanak ng dugo bago niya ma-realize ang tunay na halaga ng mga kamay na dati niyang itinakwil. Gusto ko siyang itaboy. Gusto kong bawiin ang aking kamay mula sa kanyang pagkakahawak, ngunit ang aking katawan ay tila hindi na sa akin. Nakapiit ako sa loob ng sarili kong kaisipan habang ang bawat pintig ng monitor sa tabi ko ay tila isang babala ng papatapos na oras. Sir, kailangan niyo na pong lumabas muna. May dumating pong pulis. Kailangan daw kayong makausap tungkol sa inyong ina. Narinig kong sabi ng isang nurse. Ang boses nito ay mahinhin ngunit puno ng awtoridad. Huwag niyo siyang iwan. Kahit anong mangyari, huwag niyo siyang iiwan. Ang sagot ni Caleb. Ang boses ay basag at puno ng desperasyon bago ko narinig ang dahan-dahang pagsasara ng pinto. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa kwarto ay tila naging isang malalim na hukay. Ngunit sa aking diwa, hindi katahimikan ang namamayani. Naalala ko ang bawat detalye ng nangyari sa ballroom. Ang mukha ni Patricia nang ipakita ko ang ulat ng audit. Ang kislap ng mga pait na katotohanan. At ang pinakamasakit sa lahat, ang katotohanang si Caleb ay isa ring biktima. Isang sanggol na ninakaw ang pagkatao para lang maging kasangkapan sa kasakiman ng isang babaeng tinawag niyang ina. Pagkaraan ng tila ilang oras, narinig ko muli ang pagbukas ng pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang hakbang ni Caleb ang naririnig ko. Mabagal ang bawat yabag, tila may dalang mabigat na pasanin. Mireya, alam kong naririnig mo ako. Ang boses ni Caleb ay muling bumalik. Ngunit ngayon ay wala na itong emosyon. Tila ba ang lahat ng buhay sa loob niya ay naubos na. Kinausap ko siya. Kinausap ko si Patricia sa presinto. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hinahawakan niya ang aking palad. Ang bawat salita ni Caleb ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa aking katawan. Kahit hindi ko siya nakikita, ramdam ko ang pagguho ng kanyang buong mundo. Ang imperyong itinayo niya sa pundasyon ng kasinungalingan ay tuluyan nang naging abo. Sabi niya, isa lang daw akong pulubi na kinuha niya sa kalsada para maging panangga sa kahihiyahiyan ng mga Monteverde. Ang totoo kong ina. Namatay daw na tinatawag ang pangalan ko habang ang mga kamay niya ay punong-puno ng sugat dahil sa pagtatrabaho sa pabrika natin. At ang liham na isinulat niya para humingi ng tulong. Ginawa lang daw na pamunas ng sapatos ni Patricia. Narinig ko ang isang malalim at garalgal na paghikbi. Isang tunog ng pagluha na hindi nagmumula sa mata, kundi sa isang pusong tuluyan ng nagkadurog-durog. Ang bawat patak ng kanyang luha ay ramdam ko sa aking balat. Mainit, puno ng pait at puno ng pagsisisi. I am so sorry, Mireya. Galit na galit ako sa sarili ko. Naging bulag ako. Naging bingi ako sa bawat hiyaw ng katarungan dahil naniwala ako na ang utang na loob ay dapat bayaran ng bulag na pagsunod.
Inisip ko na ang mga kamay mo ay magaspang dahil sa hirap. Pero ngayon ko lang naintindihan na ang bawat kalyo sa mga kamay na ito ay mga medalya ng iyong sakripisyo. Habang ako, nagtatago sa likod ng malinis na suit, habang ang kaluluwa ko ay punong-puno ng dumi. Sa gitna ng kanyang pagkukumpisal, pilit kong nilabanan ang bigat ng aking mga mata. Sa isang matinding pagsisikap, dahan-dahan kong naidilat ang aking paningin. Ang maputing kisame ng ospital ang unang bumungad sa akin. Kasunod ang malungkot na tunog ng monitor na tila ba nagbibilang ng bawat hininga ko. Dahan-dahan kong ibinaling ang aking ulo. Nakita ko si Caleb, nakayuko, ang kanyang mga balikat ay nakalaylay, tila bapasan niya ang buong bigat ng kanyang mga kasalanan. Wala na ang matikas na CEO. Ang nasa harap ko ay isang lalaking nawalan ng pangalan, nawalan ng tahanan, at nawalan ng pagkakakilanlan. Caleb, ang mahinang bulong ko. Ang boses ko ay tuyot, tila ba nagmula sa isang malalim na balon ng kapaguran. Mabilis siyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng gulat. Mireya, salamat sa Diyos. Gising ka na. Tatawag ako ng doktor. Huwag muna. Pigil ko sa kanya. Inabot ko ang aking kamay at marahan kong hinawakan ang kanyang pisngi. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang malalim na habag para sa isang taong tulad ko ay naging biktima rin ng isang halimaw. Ang baby. Kumusta ang baby ko? Napatigil si Caleb. Ang kanyang mukha ay biglang binalot ng isang matinding takot na hindi niya maikubli. Iniwas niya ang kanyang paningin at muling hinawakan ang aking kamay ng mas mahigpit. Tila ba natatakot siyang bitawan ako. Mireya, kailangan mong magpakatatag. Ang panginginig ng kanyang boses ay tila isang babala ng isang paparating na unos. Ang doktor, sabi nila. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Isang grupo ng mga doktor at nurse ang mabilis na pumasok. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at puno ng pagmamadali. Ang tunog ng mga kagamitang medikal na itinutulak nila sa sahig ay tila isang nakatutulig na paalala na ang laban para sa buhay ay hindi pa tapos. Naramdaman ko muli ang matinding paninigas ng aking puson, isang sakit na mas matindi pa sa anumang naramdaman ko noon. Ang bawat hininga ko ay naging isang pakikibaka. Prepare the operating room now. Ang utos ng isang doktor na tila nanggaling sa malayo. Tumingin ako kay Caleb sa huling pagkakataon bago ako tuluyang lamunin ng dilim ng anesthesia. Nakita ko ang kanyang mga labi na bumubuo ng isang salitang hindi ko na narinig. Ngunit ramdam ko sa aking puso. Lalaban ako. Hindi para sa kanya, hindi para sa pangalan ng mga Monteverde, kundi para sa buhay na nasa loob ko na tanging ako lang ang tanging kanlungan. Walang halaga ang dugong dumadaloy sa aking mga ugat kung ang tanging dala nito ay kasinungalingan at dumi ng nakaraan. Iyan ang mga huling salitang paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan habang pinapanood ko ang unti-unting paglabo ng puting ilaw sa kisame ng operating room. Ang lamig ng hangin sa loob ng silid ay tila nanunuot sa aking mga buto, isang kabaligtaran sa naglalagablab na sakit na nararamdaman ko sa aking katawan. Ramdam ko ang bawat dahan-dahang paggalaw ng mga tao sa paligid ko, ang mabilis na pag-aayos ng mga kagamitang metal, ang mahihinang bulungan ng mga doktor, at ang mahigpit na pagkakahawak ng isang nurse sa aking kamay. Sa labas ng pinto ng operasyon, alam kong naroon si Caleb. Ngunit hindi na siya ang makapangyarihang tagapagmana ng Monteverde Logistics. Siya na ngayon ang lalaking binalatan ng dangal, ang lalaking nalaman na ang bawat patak ng dugong kanyang ipinagmamalaki ay isa palang malaking panlilinlang. Ang dugong huwad na nagluklok sa kanya sa rurok ng tagumpay ay siya ring naging tanikala na pumatay sa kanyang tunay na pagkatao. Gusto kong sumigaw, gusto kong sabihin sa kanila
na kailangan kong mabuhay para kina Elio at Luna. Pero ang aking dila ay tila paralisado. Sa gitna ng kadiliman na dulot ng anesthesia, tila bumalik ang aking gunita sa mga daliri ni Doña Patricia noong gabing iyon. Mga daliring may suot na mamahaling brilyante habang itinuturo ako bilang isang basura. Nakakatawang isipin na ang lahat ng brilyanteng iyon ay binili gamit ang perang ninakaw sa isang pamilyang dapat ay siyang tunay na may-ari ng lahat. Narinig ko ang isang mahinang kalasing ng mga instrumentong medikal. Tila ba ito ang huling himig na aking mapapakinggan? Ngunit sa kabilang panig ng pinto, isang mas matinding giyera ang nagaganap. Hindi ka maaaring pumasok dito, Caleb. Wala ka ng karapatan sa kumpanyang ito. At mas lalong wala kang karapatan sa pamilyang ito. Ang boses ng abogado ng mga tunay na Monteverde ay umalingaw sa hallway, sapat na para marinig ko sa loob ng aking nahihimlay na diwa. Wala akong pakialam sa kumpanya. Wala akong pakialam sa yaman ninyo. Ang sagot ni Caleb. Ang boses ay puno ng galit na hinaluan ng matinding pagsisisi. Ang tanging pamilya ko ay ang babaeng nasa loob ng silid na yan. Ang tanging katotohanan ko ay ang mga anak ko na 7 taon ninyong itinago sa akin. Naramdaman ko ang isang mainit na luha na pumatak mula sa sulok ng aking mata. Sa gitna ng aking pag-aagaw buhay, narinig ko ang pagdating ni Father Ignacio. Dala niya ang huling selyo ng aking tagumpay, ang mga dokumentong nagpapatunay na si Patricia ay sadyang pumatay sa tunay na sanggol ng pamilya Monteverde para lang makapanatili sa pwesto. Ang lahat ng kapangyarihan niya ay gumuho na. Ang reynang sumira sa akin ay isa na lamang bilanggo ng sarili ng kasamaan. Ngunit ang lahat ng yon ay parang wala nang saysay sa akin ngayon. Ang tanging mahalaga ay ang maliit na tibok ng puso sa loob ng aking sinapupunan na unti-unti nang humihina. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa katarungan, bakit kailangan pang may mawala para lang maging malinis ang lahat? Ang tanong na bumabagabag sa aking kaluluwa habang ang aking hininga ay naging isang manipis na hibla na lamang. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa operating room. Ang tunog ng makinang nagbabantay sa aking puso ay naging isang tuwid at mahabang nota, isang tunog na nagpapahiwatig na ang aking laban ay tila umabot na sa dulo. Ganito na lang ba? Ang pagbawi ba ng aking dangal ay kailangang bayaran ng huling hininga ko? Pagkatapos kong pabagsakin ang imperyo ng kasinungalingan, maiiwan ko ba ang aking mga anak sa mundong ito nang wala ako? Hindi pa ako handang mamatay. Hindi dahil sa natatakot ako sa dilim, kundi dahil alam kong sa bawat sandaling wala ang aking hininga, walang magsisilbing kalasag ang aking mga anak sa malupit na mundong ito. Sa gitna ng kailaliman ng aking kawalan, narinig ko ang muling pagpintig ng aking puso, isang mahina, pilit, at nagmamakaawang tibok na tila isang boses na sumisigaw mula sa ilalim ng lupa. Naramdaman ko ang matinding kuryenteng dumaan sa aking dibdib, isang marahas na paghila pabalik sa realidad ng sakit at hapdi. Ang mahabang nota ng katahimikan mula sa makina ay napalitan ng isang mabilis at bagoong ritmo ng buhay. Nabalik na natin ang tibok ng puso niya. Stay with us, Mireya. Huwag kang bibitaw. Ang boses ng doktor ay tila nanggagaling sa kabilang pampang ng isang malawak na ilog. Habang ang aking diwa ay dahan-dahang naglalakbay pabalik, isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking kaluluwa. Hindi ito dahil sa operasyon. Ito ay isang instinct ng isang ina. Isang babala na may masamang nangyayari sa aking mga anak. Sa aking panaginip, nakita ko si Luna na umiiyak sa gitna ng isang masukal na daan, habang ang isang dambuhalang agila ay unti-unting bumababa para siya ay dagitin. Sa labas ng recovery room, sa madilim na pasilyo ng ospital, isang mas malaking panganib ang nagaganap. Si Patricia
gamit ang huling tira ng kanyang kapangyarihan at ang natitirang pera na itinago niya sa isang lihim na account ay nagawang makatakas mula sa kustodya ng mga pulis habang inililipat siya ng sasakyan. Ang kanyang isipan ay tuluyan ng nilamon ng puot. Wala na siyang pakialam sa yaman o posisyon. Ang tanging mithiin niya ay ang makitang masaktan ang babaeng sumira sa kanya. Sa akin ang batang ito, Mireya. Kung kinuha mo ang lahat sa akin, kukunin ko rin ang pinakamahalaga sa iyo. Ang bulong ni Patricia habang nakatayo sa isang madilim na sulok ng ospital. Suot ang isang puting gown ng nurse na kanyang ninakaw. Nakita niya si Luna na nakaupo sa tabi ni Father Ignacio sa waiting area. Ang matandang pari ay bahagyang nakapikit dahil sa matinding kapaguran at pananalangin. Sa isang mabilis at mapanlinlang na galaw, lumapit si Patricia. Luna anak, ang mama mo, hinahanap ka niya. Halika, dalhin kita sa kanya. Ang malambot ngunit nakakapangilabot na boses ni Patricia ang pumuno sa pandinig ng bata. Si Mama? Gising na po ba siya? Ang inosenteng tanong ni Luna. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Tumango si Patricia, ang kanyang mga labi ay bumubuo ng isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Luna, ang kamay na kailanman ay hindi niya itinuring na kapamilya. Sa gitna ng abala ng ospital, walang nakapansin sa isang nurse na dahan-dahang inilalabas ang isang maliit na bata patungo sa parking lot. Sa loob ng recovery room, biglang naitulak ni Mireya ang kanyang sarili mula sa pagkakahiga. Ang bawat tahi sa kanyang tiyan ay tila bumubuka sa matinding hapdi. Ngunit ang sakit na yon ay walang-wala kumpara sa takot na nararamdaman niya. Luna, ang anak ko. Ang garalgal na sigaw ko habang pilit kong tinatanggal ang mga tubong nakakabit sa aking mga kamay. Mrs., huwag po. Delikado ang ginagawa niyo. Kakatapos lang ng operasyon niyo. Ang awat ng mga nurse, ngunit tila may kung anong puwersang nagbigay sa akin ng lakas para tumayo. Eksaktong pagbukas ng pinto, pumasok si Caleb na ang muka ay kasing puti ng papel. Mireya, si Luna. Nawawala si Luna. May nakakita sa isang babaeng naka-nurse na isinakay siya sa isang itim na kotse. Ang mundo ko ay tuluyang gumuho sa pangalawang pagkakataon. Napahawak ako sa aking tiyan, ang dugo ay muling nagsimulang mantsahan ng aking puting benda. Ngunit sa halip na mahimatay, ang aking mga mata ay nag-apoy sa isang determinasyon na tanging isang ina lamang ang makakaunawa. Patricia, ang tanging pangalang lumabas sa aking mga labi. Puno ng galit na mas matindi pa sa impyerno. Hindi ko na naramdaman ang sakit ng aking katawan. Ang bawat hakbang ko palabas ng kwartong iyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Tumingin ako kay Caleb, ang lalaking naging dahilan ng lahat ng ito, at sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang tunay na pagnanais na mamatay para sa amin. Hanapin natin siya, Caleb, dahil kung may mangyaring masama sa anak ko, sisiguraduhin kong hindi lang kulungan ang bagsak ng ina mo. Ako mismo ang magiging huling hatol niya. Sa gitna ng malakas na ulan sa labas ng ospital, ang laban para sa huling hininga ng pamilyang ito ay nagsisimula pa lamang. Ang reyna ay muling nabuhay, hindi para sa korona, kundi para sa kaligtasan ng kanyang munting anghel na nasa kuko ng isang nagngangalit na agila. Bawat hakbang na ginagawa ko sa madilim at maulang kalsada ay tila 1,000 karayom na tumutusok sa aking sariwang tahi. Ngunit ang hapdi ng aking katawan ay wala sa kalingkingan ng naglalagablab na takot sa aking puso. Ang ulan ay humahagupit sa aking mukha, humahalo sa mga luhang hindi ko na mapigilan, habang ang aking puting gown ay dahan-dahan nang nababalot ng putik at dugo. Nakasandal ang aking bigat kay Caleb na sa pagkakataong ito ay hindi na ang hambog na CEO, kundi isang lalaking basang-basa sa ulan at nanginginig sa pagsisisi
habang inaalalayan ang bawat paghakbang ko patungo sa lumang warehouse ng mga Monteverde. Doon, sa gitna ng naghihingalong estruktura na puno ng amoy ng kalawang at nabulok na kahoy, nakita namin ang anino ng isang babaeng tuluyan nang nilamon ng sariling kadiliman. Nakatayo si Patricia sa gilid ng isang mataas na plataporma, mahigpit ang hawak sa nanginginig na si Luna. Ang kanyang tawa ay hindi na tunog ng isang makapangyarihang donya. Ito ay tunog ng isang basag na kristal, matinis, nakakangilo, at puno ng kawalan. Ang mga mata niya ay nanlilisik. Tila ba sa bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong ay nakikita niya ang pagguho ng kanyang imperyong ginto. Huwag kang lalapit, Mireya. Isang hakbang pa at isasama ko ang batang ito sa impyernong ibinigay mo sa akin. Ang hiyaw ni Patricia, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pag-iyak. Akin ang lahat. Ang yaman, ang pangalan, ang anak ko. Kinuha mo ang lahat. Wala akong kinuha sa'yo, Patricia. Ang sagot ko, pilit kong itinatayo ang aking sarili sa kabila ng matinding panghihina. Ang lahat ng meron ka ay itinayo mo sa mga kasinungalingan at dugo ng mga taong pinagsamantalahan mo. Pakawalan mo ang anak ko. Siya ay inosente. Siya ay hindi bahagi ng iyong maruming laro. Sa sandaling iyon, humakbang si Caleb sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa babaeng itinuring niyang ina sa loob ng 3 dekada. Ma'am, itigil mo na ito. Hindi ako ang anak mo. At hinding-hindi ako magiging katulad mo. Ang dugong dumadaloy sa akin ay maaaring hindi Monteverde, pero ang konsensya ko ay gising na. Kung gusto mong may saktan, ako na lang. Huwag ang anak ko. Huwag ang apo mo. Ang salitang apo ay tila isang malakas na sampal na nagpatahimik kay Patricia. Tumingin siya kay Luna, pagkatapos ay kay Caleb, at sa huli ay sakin. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging may suot na mamahaling hiyas ay nanginginig na ngayon sa lamig at takot. Sa isang saglit ng pagkalito, lumuwag ang kanyang kapit. Iyon ang pagkakataong hinintay ni Caleb. Sa isang mabilis na pag-atake, nakuha niya si Luna mula sa mga bisig ng naguguluhan ng matanda. Kasabay ng pagyakap ko sa aking anak, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay umalingaw-ngaw sa paligid. Ang kanilang mga asul at pulang ilaw ay nagbibigay ng isang nakakahilong kulay sa madilim na warehouse. Wala nang takas si Patricia. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kinakamot ang semento habang ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit. Ang reyna ng mga Monteverde ay tuluyan ng bumagsak, hindi sa gitna ng isang marangyang ballroom, kundi sa gitna ng dumi at basura ng kanyang sariling nakaraan. Ngunit sa gitna ng aming pagyakap, isang kakaiba at matinding paninikip ang muling bumalot sa aking katawan. Hindi ito ang sakit ng aking tahi. Ito ay isang pamilyar at mas malakas na puwersa. Napakapit ako sa braso ni Caleb. Ang aking hininga ay naging mabilis at gipit. Ang init ng bagong buhay ay tila nakikipaglaban sa lamig ng ulan. Mireya, anong nangyayari? Ang nag-aalalang tanong ni Caleb habang dahan-dahan akong inihihihiga sa likod ng sasakyang pang-medikal na kapakararating lang. Ang baby. Ang tanging naisagot ko bago muling dumilim ang aking paningin. Nagising ako sa loob ng isang silid na puno ng liwanag ng umaga. Wala na ang amoy ng ulan at kalawang. Ang pumalit ay ang bango ng mga sariwang bulaklak at ang malinis na hangin ng ospital. Sa aking tabi, nakita ko si Caleb na nakaupo sa isang silya. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding puyat at pag-aalala. Ngunit sa unang pagkakataon, may bakas ng kapayapaan sa kanyang mga mata. Sa kanyang mga bisig, hawak niya ang isang maliit na sanggol na balot sa maputing kumot. "Gising ka na!" bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Lumapit siya sa akin at dahan-dahang inilagay ang sanggol sa aking tabi. Isang malusog na sanggol na babae, Mireya.
Sabi ng doktor, isa siyang himala. Nakaraos ka ng kayong dalawa. Hinawakan ko ang maliit na daliri ng aking anak. Pagkatapos ng lahat ng bagyo, pagkatapos ng lahat ng luhang itinapon ko sa Cebu at Maynila, narito na ang bunga ng aking paninindigan. Pag-asa, ang mahinang bulong ko. Ang pangalan niya ay Pag-asa. Tumingin ako kay Caleb. Wala na siyang suot na mamahaling relo o suit. Nakasuot lamang siya ng simpleng t-shirt at ang kanyang mga kamay ay may mga galos mula sa nangyaring pagliligtas. Salamat, Caleb, sabi ko. Salamat sa pagpili sa tama, sa huling sandali. Wala na akong yaman, Mireya. Wala na akong kumpanya. Wala na akong pangalan. Nawala ang lahat sa akin, sabi niya habang nakayuko. Pero sa unang pagkakataon sa buhay ko, nararamdaman kong malaya ako. Handa akong magsimula muli bilang isang ama. Kung hahayaan mo ako. Hindi ako sumagot agad. Tumingin ako sa bintana kung saan ang sikat ng araw ay iuunti-unting nagbibigay ng kulay sa mundo. Ang sugat sa aking puso ay naroon pa rin. At ang daan patungo sa ganap na pagpapatawad ay malayo pa. Ngunit habang hawak ko ang aking 3 anak, alam kong ang pinakamahalagang laban ay tapos na. Hindi na ako ang babaeng pinalayas sa ulan. Ako na ang inang nagtayo ng sarili niyang kanlungan mula sa mga guhong iniwan ng iba. 1 taon na ang lumipas, ngunit ang bango ng alat ng dagat dito sa Cebu ay tila may bagong kahulugan sa aking bawat paghinga. Nakatayo ako sa balkonahe ng aming bagong tahanan. Isang simpleng villa na nakaharap sa asul na karagatan, kung saan ang bawat pagsikat ng araw ay tila isang banayad na haplos sa aking mukha. Ang hangin ay nagdadala ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak ng sampagwita at ang init ng pag-asang kailanman ay hindi na muling mawawala. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Wala na ang mga sugat mula sa dumi ng karinderya o ang mga kalyo mula sa paglalaba sa ilalim ng ulan. Ang aking mga daliri ay maayos at malambot. Ngunit sa tuwing tinitingnan ko ang mga ito, nakikita ko pa rin ang mga huwad na huwarang sinabi noon ni Patricia. Ngayon, ang mga kamay na ito ang nagpapatakbo sa Alonso Foundation, isang organisasyong nagbibigay ng pangkabuhayan at kalinga sa mga inang itinapon at minaltrato ng lipunan. Ang aking tagumpay ay hindi na sinusukat sa dami ng shares sa Monteverde Logistics, kundi sa dami ng mga ngiting na ibabalik ko sa mga babaeng akala nila ay katapusan na ng kanilang mundo. Mama, tingnan niyo po si Pag-asa, marunong na siyang tumayo ng matagal. Ang masayang sigaw ni Luna. Napalingon ako sa buhanginan. Naroon sina Elio at Luna. Suot ang kanilang mga puting damit na sumasabay sa ihip ng hangin. Si Elio, na mas matangkad na ngayon, ay maingat na nakahawak sa mga maliit na kamay ni Pag-asa. Ang bunsong anak ko ay humahagik-hik. Ang kanyang tawa ay tila isang kristal na tunog na pumapawi sa anumang natitirang pait sa aking puso. Ang mga mata nila ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Mga matang puno ng kuryosidad at pagmamahal, malayo sa takot na naranasan namin noon. Mula sa malayo sa gilid ng pampang kung saan nakaparada ang mga bagong gawang bangka, nakita ko ang isang anino ng lalaki. Si Caleb. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling suit. Suot niya ang isang kupas na t-shirt at pantalong maong na may bahid ng pintura. Nagtatrabaho siya ngayon bilang isang taga-disenyo ng mga bangka. Isang simpleng buhay na malayo sa ingay ng Makati. Huminto siya sa kanyang ginagawa at tumingin sa aming direksyon. Hindi siya lumapit. Nanatili siya sa distansyang itinakda ko. Isang distansya ng respeto at pagsisisi. Itinaas niya ang kanyang kamay bilang pagbati sa mga bata at isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang labi nang makita si Pag-asa. Alam ko na sa bawat araw na lumilipas, sinisikap niyang maging karapat-dapat sa titulong ama. Kahit na alam niyang ang titulong asawa
ay matagal ko nang ibinaon sa limot kasabay ng pagbagsak ni Patricia. Si Patricia, balita ko ay nananatili siya sa loob ng isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip. Ang reynang dati ay hindi tumatapak sa lupa, ay ngayon ay nakakulong sa apat na sulok ng pader. Kinakausap ang mga anino ng kanyang yaman na wala na sa kanyang mga kamay. Ang bawat sentimong kanyang ninakaw ay naibalik na sa mga dapat paglaanan. At ang kanyang pangalan ay naging isang babala na ang kapangyarihang itinayo sa kasamaan ay madudurog din sa huli. Huminga ako ng malalim. Dinaramdam ang kapayapaan na bumabalot sa aking buong pagkatao. Hindi ko kailangan ng isang lalaki para maramdaman kong buo ako. Hindi ko kailangan ng isang marangyang apelyido para irespeto ng mundo. Ang aking dangal, ang aking mga anak, at ang aking kakayahang tumayo mula sa sarili kong mga luha, ang aking tunay na korona. Hinaplos ko ang kwintas na may pendant na hugis maliit na bituin, ang simbolo ng aming muling pagsilang. Ang sugat sa aking puso ay naging isang peklat na lamang, isang paalala na ang isang babae ay tila isang perlas, nabubuo sa gitna ng hapdi at dumi ng talaba, ngunit lumalabas na mas makinang at mas matibay kaysa sa anumang brilyante. Mama, halina po kayo. Lalamig na ang niluto naming tinola. Tawag ni Elio. Ngumiti ako at dahan-dahang bumaba patungo sa pampang. Sa bawat hakbang ko sa malambot na buhangin, ramdam ko ang tibay ng aking pundasyon. Wala nang ulan na makakapagpalayas sa akin. Wala nang unos na makakapagpabagsak sa akin. Dahil sa gitna ng lahat ng pait, natutunan kong ang pinakamagandang audit na magagawa mo sa iyong buhay ay ang bilangin ang iyong mga biyaya at patawarin ang iyong sarili. Ang kwento ko ay hindi nagtapos sa isang engranding kasal, kundi sa isang tahimik na hapagkainan kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin. At habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw, alam kong bukas, isang mas maliwanag pang umaga ang naghihintay para sa amin. Ang Mireya Alonzo na pinalayas noon ay wala na. Ang narito ngayon ay ang Mireya na sumulat ng sarili niyang tadhana. Malaya, matapang, at higit sa lahat, payapa.